Praise the Lord, to God be the glory. Sa mga pagkakataong ito ay nais kong liwanagin sa inyo ang salita ng Diyos patungkol po sa ginagamit ng iba't ibang mga evangelical church sa Trinity at Oneness. Ayon sa aklat ng Mateo 28, talatang 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa talatang ito ay dito nila kinuha yung salitang Trinity. Trinity. Ibig sabihin, three. From the word three, Trinity. Kaya, tatlong Diyos. Pero alam nyo, mga kaibigan, ang salitang Trinity, hindi po natin ito ginagamit ang ganitong word na Trinity. Sapagkat walang tayong mababasa sa Biblia na Trinity. Ang Diyos ay Trinity. Kaya yung Trinity is not biblical. Dagdag na lang ito nila. Gayon din ang salitang Oneness. Ang Oneness hindi biblical yan. Mga imbentong katuruan at aral ng tao yan, mga kaibigan. Sabi nila, ang ibig sabihin ng Oneness, si Jesus ang God the Father, si Jesus Christ, siya din ang anak, din siya na rin ang banal na Espiritu. Napakalayo po sa Biblia, napakalayo sa putok ng bulkan ang ganitong aral. Mga lihis na aral. Kaya yung Oneness, hindi po biblical yan. Gayon din ang salitang Trinity is not biblical. Kaya hindi dapat ito ituro, doktrina. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon ng mga aral ng tao, mga imbento, haka-haka. Kaya ang iyong lingkod, hindi po tayo naniniwala sa Oneness, then sa Trinity. Kaya paano natin ito liliwanagin sa ating mga viewers ang ganitong paksa? Sabi ng salita ng Diyos sa Mateo 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Pag sinabing pangalan, power, the authority, the power of the Father, the authority of the Father, the authority of the Son, of the Holy Spirit. Praise the Lord. Dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang liliwanagin ko sa inyo, ang Diyos ay iisa. Ang Ama ay iisang Diyos sa pagiging Ama. Ang banal na Espiritu ay isang Diyos sa pagiging banal na Espiritu dahil siya ay Espiritu ng Diyos. Ang Kristo ay iisang tunay na Diyos
sa pagiging Kristo, sa pagiging anak ng Diyos. Dahil siya anak ng Diyos. Hindi pwedeng naniniwala tayo na si Kristo anak ng Diyos pero tao. Anong klaseng doktrina ito? Anak ng Diyos daw pero tao. Nung magkatawan tao, yung Kristo, naging tunay siya na tao. Mga kaibigan. Kaya yung Diyos na nagkatawan tao, na sinasabi nila na pinukol yung debater nila, tinanong daw sino anya ang Diyos na nagkatawan tao? Ay hindi raw masagot ang ginawa, sinampal Sampalan, yun ang patunay, sampal Kaya, pero ang mali ng mga ito, ng mga debater ng CFD, masyadong kumpiyansa, nagtitiwala sa tao Pumasok ka sa kalang teritoryo, di nasampal. Hindi mapagkatiwalaan ng mga yan. Nananakit talaga yan. Pag nasukol yan, sasampalin ka yan. Mabuti mo sampalan. Kung pariling ka pa, ditudas ka. No. Kaya, si Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao, si Kristo yun. Jesus ang pangalan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos, ang Ama ay Diyos sa pagiging Ama. Isa lang yun. Ang Kristo ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Isa lang din siya. Ang banal na Espiritu ay Diyos sa pagiging banal na Espiritu. Isa lang din yan. Kaya ilan ang Diyos? Isa. Walang tatlo doon. No? Ano yung pwedeng gamitin ng 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3? Kaya Trinity. No? Praise the Lord. Kaya ang Diyos existed. Umiiral ang Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi Trinity yan. Hindi oneness yan. Mga kaibigan. Sa madaling salita, sa ikalilinaw, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos may tatlong persona. Yan. Malinaw yan Ama, ang kanyang persona bilang Ama, bilang Diyos Ama. Ang Kristo, ang kanyang persona bilang anak ng Diyos, tunay na Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, hindi lang power. Na parang kuryente. Ang banal na Espiritu, persona yan. Ang banal na Espiritu, nagsasalita. Ang banal na Espiritu, may kaisipan. Ang banal na Espiritu, nagbibigay ng mga kaloob sa Espiritu Santo. Mga kaloob. Ang banal na Espiritu, may kapangyarihan. Yan ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kahit si Apostol Pablo purihin ang Panginoon. Kaya, ang mga apostol, tama ang pagtuturo sa kadyusan. Kung sino ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang Ama ay isang Diyos sa pagiging Ama. Si Kristo ay isang Diyos sa pagiging anak ng Diyos at ang banal na Espiritu. Dapat kilala natin yan.
Dahil sabi sa 17 talata 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay, si Yesu Cristo. Praise the Lord. Pag kilala mo ang tunay na Diyos, may kaligtasan ka, meron kang walang hanggang buhay, mga kaibigan. At maliwanag itong paksa na ating tinutukoy at binubulay about the Trinity and oneness. Kaya hindi dapat paniwalaan ang salitang oneness o doktrinang about oneness o about Trinity. Kaya maliwanag ang salita ng Diyos na aking binulay sa inyo. Purihin ang Panginoon.